Gusto kong magpasalamat sa Afar Cafe dahil sa perfect na customer service. Ni-refund kasi nila yung order ko na hindi dumating. Tapos, ang sarap talaga ng kanilang pagkain. Kaya, highly recommended ang Afar Cafe located dito sa La Trinidad, Benguet / Baguio City na rin. Pero i-address natin yung mga challenges or problems kapag nag-order ka ng pagkain via food app such as Grab and Foodpanda. Kasi kapag may problema sa mga order mo, medyo mahirap talaga siyang i-address, no? Not unlike kapag nasa mismong restaurant ka. Kapag mali yung order, i-check agad. Kapag kulang yung order, na-resolve agad. Ito kasi yung nangyari. Nag-order ako via Foodpanda. Kaya nakita nyo dito naman, no, yung chicken pesto. Ayan, ito yung chicken pesto. Wala yung exact picture, pero parang ganyan. Chicken carbonara yan, pero lagyan mo lang ng pesto. Ganyan yung itsura niya. Ganyan kasarap as in. And then yung bagnet kare-kare meal. So, yung bagnet kare-kare meal is ganito yung itsura niya. 'Di ba? Ito yung lagi kong ino-order sa Afar Cafe. Kasi ang sarap. As in, sobrang sarap. And then yung next naman is Lover's Bucket. So, eto din. Chicken siya. Tapos, nung pagdating, ang nangyari, ang dumating lang is bagnet kare-kare meal, tapos Lover's Bucket, no? So, wala yung chicken pesto. Pero disclaimer lang ha, nagbabayad po ako. Ayan. Ayan yung pruweba na nagbabayad ako. And syempre, para makatulong din sa mga small, medium enterprise such as Afar Cafe. And kapag nagpo-food vlog talaga ako, syempre naman, sharing is caring, di ba? Kaya before we continue, follow niyo muna ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Thank you. Nag-reach out ako noong January 23. Ayan. So habang kumakain ako, sinabi ko na 2 order lang ang dumating, pero yung isa wala. 3 yung items na binayaran ko. So anong gagawin natin? Sabi ko. And then nag-reply naman sila na syempre nagpapasensya sila and gusto ko talaga yung customer service nila, no? Kasi hindi sila snub, hindi sila approachable sila. And then sinabi na sige, sa next na order na lang, isasama na lang namin yung chicken pesto. Namangha talaga ako sa pag-amin nila sa responsibility na in-explain nila na misplaced nga yung item, napunta sa ibang customer. So, di ba, ang saya-saya ng customer na yon kasi medyo sobra yung order nila. And nabusog pa sila, no? Habang ako, 2 lang yung na-receive ko. Pero I applaud yung kanilang sincerity, no? Kaya i-rate ko na 10/10 ang kanilang serbisyo. Ngayong February 25, nag-order ulit ako, no? Tapos, may kita nyo dyan yung order summary na in-indicate ko na pwede nyo rin siguro isama yung order na hindi nyo na i-deliver last time. Tapos, nung pagdating ng rider, ito yung note. So, basahin natin yung note na ito. So, ang sabi, hello ma'am sir, regarding po sa order ninyo, last time na chicken pesto, nire-refund po yun automatically ng Foodpanda. If it's not yet refunded, please chat on our page po sa Afar Cafe page. Thank you and good day. Nalagyan pa ng sauce yung letter, no? Pero at least buti na lang, readable pa siya. Siyempre, nagtaka talaga ako, no? Kasi yung agreement namin biglang napurnada. Chinek ko yung mga orders ko sa Foodpanda kung meron nga bang refund. Wala akong makitang refund talaga eh. As in, so nag-reach out ulit ako sa kanila. Hello, ayan. So, upon checking sa aking Foodpanda, wala akong na-receive na refund. So, ang sabi kasi nila is automatically na magre-refund kapag nag-comment ka ng 1 star. Siyempre, na-disappoint ako kasi wala akong missing items. So, nalungkot ako. And then, ang sinabi naman niya is i-refund na lang daw yung pera kung walang dumating sa akin. So, via GCash, no? So, ayun, sinend niya sa akin yung refund via GCash and dito ko talaga mapapatunayan na as in, napakaganda ng customer service nila. Pero, wait lang ha, disclaimer ulit, hindi ako scammer ha.
Ito naman yung in-order ko lately, yung pork chop buttered garlic na meal. So, 168 pesos if I'm not mistaken dyan. And I believe mas mura kapag doon ka mismo sa store kasi may patong ang Food Panda. And I'm going to rate siguro 9 over 10. Ayan, 9 over 10. Masarap siya. I love the taste. Talagang kompleto rekado, no? Mabubusog ka talaga. And alam mo yon, very satisfied ka talaga sa order na kinuha mo. Tapos, pagdating naman sa pricing, siguro 9 over 10 din kasi it's affordable. Affordable, kayang-kaya sa bulsa. Hindi siya tourist price. Ano ang lessons na pwede natin ma-pick up dito? For me, it's all about pagiging composure. Yung pagiging kalmado, no? Even if alam mo na kulang yung order mo or medyo siguro yung isang employee is having a bad day, baka nag-away sila ng, ng tropa niya or ng boyfriend niya. So for me, naintindihan ko yon. Ayokong i-blame naman yung staff na yun kasi lahat tayo may mga downs din, 'di ba? So ang pagiging kalmado kapag nakikipag-usap ka, may iwasan niyo talaga na magkakaroon ng bangayan, ng away, mga ganun. So, ayokong mangyari na meron akong iniisip after the conversation. So, syempre, kalmado and okay yung aming exchange of words. So, happy ako sa naging resulta. Kaya inuulit ko, highly recommended ang Afar Cafe. Ang dami kasing menu na pagpipilian, tapos hindi ka magsisisi sa mga orders, no? Hindi rin mabigat sa bulsa, tapos napaka-accommodating pa nila. So, that's the perfect recipe na paano mo i-handle yung small, medium enterprise mo, no? So, for me, it's a yes, it's a check, and kung tatanungin niyo ako if ever mag-order ulit ako, I will answer yes. Yes in the future kasi may mga pagkain pang gusto kong itry or tikman. Either kapag pupunta ako doon or kapag mag-order ulit ako sa Food Panda. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam, nagpo-food vlog din ako paminsan-minsan, no? Lalo na kapag lumalabas ako and then gusto kong i-explore yung mga nakikita ko sa na ipo-post sa newsfeed ko. Kaya minsan naka-curious ako, binibisita ko, and syempre naman nagbabayad ako, no? Hindi ko pinapaalam na influencer ako, low-key lang ako, parang normal customer, talagang hindi ko pinapahalata. So, minsan nagugulat lang sila, merong isang vlogger na nag-vlog sa place nila, yung mga ganun lang, doon sa page napapansin nila. And syempre, I am very happy to help para at least i-share ko sa kanila yung experiences ko sa mga service nila, yung food, the ambience, the price. So, yun yung mga category ko kapag nag-food vlog ako. Kaya ngayon, mag-follow na kayo sa aking Instagram account. The Story of Anthony. And syempre naman, malaking tulong din sa akin kapag mag-follow din kayo sa mga social media platforms ko. Etong 4. Ayan. Kasi syempre, as in, we are more than thankful. So, that's it guys. Thank you. Sana may natutunan kayo dito sa video. And yes, uulitin ko, highly recommended ang Afar Cafe. So, thank you and God bless.